Isang mapayapang gabi at maligayang pagbabalik sa ating tahanan ng mga puso, ang kwentong puso. Sabi nila, ang pinakamatibay na pader ay kayang itayo ng pagtitiwala at katapatan. Pero paano kung ang mismong taong kasama mong nagtayo ng pader na yon, ang siya ring palihim na gumagawa ng pinto para sa iba? Ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa isang malaking away, kundi sa isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa pitaka. Ma'am Kaya, ang ganda pa rin po natin kahit uwian na. Isang tipid na ngiti lang ang isinukli ni Kaya sa grupo ng mga estudyanteng bumati sa kanya sa labas ng gate ng eskwelahan. Kilala siya bilang isang striktong guro. Terror, kung tawagin ng iba. Pero sa loob ng 10 taon niyang pagsasama nila ni Rico, sa tahanan nila, isa lang siyang asawa at ina. Oh, andyan ka na pala. Parang natunaw lahat ng pagod ni Kaya nang makita ang pamilyar na motor at ang asawa niyang nag-aalis ng helmet. Sa loob ng halos isang dekada, si Rico pa rin ang pinakagwapong lalaki sa paningin niya. Late ka ng 5 minuto, sabi ni Kaya, sinusubukang itago ang nangiti. Sorry na po, mahal na Reyna, sagot ni Rico, at inabot sa kanya ang isang pirasong rosas na pula. Traffic po. Baka malanta itong bulaklak kung hindi mo tatanggapin. Hindi na napigilan ni Kaya ang sarili. Napangiti siya. Hi, si Rico. Alam na alam talaga kung paano kunin ang kiliti niya. Tara na. Hinihintay na tayo ng mga chikiting natin, sabi ni Rico, at sumakay na sila. Sa bahay sinalubong sila ng 2 nilang anghel, si Ryan, ang kanilang panganay na 7 anyos, at si Cherry, ang 3 taong gulang nilang bunso. Kasama rin nila sa bahay ang ina ni Rico, si Aling Tasing, na para na ring tunay na ina para kay Kaya. Perpekto. Ganoon niya mailalarawan ang kanyang buhay. Isang mapagmahal na asawa, mababait na mga anak, at isang biyenan na itinuturing siyang tunay na anak. Ano pa ba ang hihilingin niya? Ngunit ang perpektong larawan na yon ay nagsimulang magkaroon ng kaunting lamat ng gabing iyon. Habang naghahapunan, biglang nagsalita si Rico. Ma, Kaya, naisip ko lang, panimula niya, tila nag-aalangan. Paano kaya kung susubukan kong mag-abroad? Natigilan si Kaya sa pagsubo. Maging si Aling Tasing ay napatigil sa paghiwa ng isda. Bakit naman anak? Tanong ni Aling Tasing. Maayos naman ang trabaho mo sa klinik ah. Hindi naman kailangan, Rico. Mahinahong sabi ni Kaya. May trabaho ako. Yung sahod mo bilang veterinarian, sapat na. Higit pa sa sapat. Hindi tayo nagbabayad ng upa. Nasa public school ang mga anak natin. Para saan? Gusto ko lang magkaroon tayo ng sariling bahay. Yung malaki. Para mas maging komportable ang mga bata. Paliwanag ni Rico, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Rico, hindi natin kailangan ng marangyang buhay. Ang kailangan ng mga anak natin ay ik. Ang kailangan ko ay ikaw, maring sabi ni Kaya. Ayaw niyang isipin pa lang na magkakalayo sila. Ayaw niya. Natapos ang usapan nang walang pinatunguhan. Ramdam ni Kaya ang bigat sa dibdib. Bakit biglang nag-iisip ng ganito si Rico? Hindi ba siya masaya? Hating gabi na, nang magising si Kaya. Wala si Rico sa tabi niya. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang bumangon at hinanap ito. Nakita niya ang asawa sa sala, nakaupo sa dilim, malalim ang iniisip. Rico, may problema ba? Nagulat si Rico. Wala. Mahal. Hindi lang ako makatulog. Bumalik ka na sa kwarto. Susunod na ako. Pero hindi na bumalik sa pagtulog si Kaya. May bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, habang naglalaban ng mga damit ni Rico, kinapa niya ang bulsa ng pantalon nito para siguraduhing walang laman. At doon, sa loob ng pitaka, may nakita siyang isang resibo
na hindi pamilyar. Isang nakatuping papel. Binuklat niya ito. La Carmela Restaurant Total. 250,000 guests. 2. Parang may kung anong malamig na gumapang sa kanyang sikmura. Hindi niya maalalang kumain sila sa restaurant na yon. Kailanman. Tiningnan niya ang petsa sa resibo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nakalagay doon ang petsa ng nakaraang linggo. Martes. Ito yung gabing sinabi ni Rico na mag-overtime siya sa clinic dahil may emergency. Yung gabing hinintay niya hanggang hating gabi, nag-aalala na baka kung napano na ito sa daan. Sinubukan niyang bigyan ng dahilan ng sarili. Baka may kasamang kliyente, baka may meeting, pero 2,400 para sa isang kliyente, sa isang restaurant na hindi man lang niya nabanggit. Naramdaman ni Kaya ang unang lamat. Sa pundasyong akala niya ay habambuhay ng matatag. Buong gabi, hawak ni Kaya ang resibo. Paulit-ulit niyang tinitiklop at binubuklat ang maliit na piraso ng papel na iyon, na para bang sa bawat pagbasa niya ay magbabago ang mga nakasulat dito. Hindi siya nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya ang pangalan ng restaurant, La Carmela. Isang lugar na mamahalin. Pang-date, hindi pang-meeting sa kliyente. Kinabukasan, pinilit niyang maging normal. Naghanda siya ng almusal, inasikaso ang mga bata. Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Hinintay niyang makaalis si Aling Tasing para ihatid si Ryan sa eskwela. Silang dalawa na lang ni Rico ang naiwan sa kusina. Ito na. Nanginginig ang kamay na inilabas niya ang resibo mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa mesa. Rico, ano to? Napatingin si Rico sa resibo at sa isang iglap nakita ni Kaya ang bahagyang gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na napalitan ng pagkaintindi. Yan ba? Kinuha niya ang resibo at tiningnan. Sorry, mahal. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Huminga siya ng malalim. May kinausap kasi akong potential investor para sa expansion ng clinic. Siya ang pumili ng lugar. Ayoko sanang pumunta kasi ang mahal, pero nakakahiya namang tumanggi. Tinitigan ni Kaya ang asawa. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling, pero wala. Ang nakikita niya lang ay ang pamilyar na mukha ni Rico na ngayon ay puno ng pagsisisi. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sorry kung hindi ko nasabi agad. Ayoko kasing mag-alala ka. Alam mo na, baka isipin mo kung saan-saan napupunta ang pera natin. Promise, para sa pamilya natin yun. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ikaw naman parang, yun lang. Nagdududa ka na ba sa akin? Tanong nito na may halong paglalambing. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Kaya. Konsensya. Paano niya nagawang pagdudahan ang asawa niya? Ang lalaking 10 taon na niyang kasama. Nagtatrabaho lang pala ito para sa kinabukasan nila. Hindi naman sa ganoon. Nagtaka lang ako. Mahinang sagot niya at niyakap ito pabalik. Gumaan ang pakiramdam ni Kaya pero hindi tuluyan. Nang hapong yon sa eskwelahan, hindi niya natiis. Kinuwento niya ang nangyari sa matalik niyang kaibigan at co-teacher na si Marisa. Friend, red flag yan! Diretso sa puntong sabi ni Marisa matapos marinig ang kwento. Grabe ka naman. Baka totoo namang kliyente. Kilala mo naman si Rico, gagawin lahat nun para sa amin. Pagtatanggol ni Kaya. Sana nga. Pero mag-ingat ka pa rin. Maging mapagmatsyag. Paalala ni Marisa. Pag-uwi ni Kaya nadatnan niyang nagkakape si Aling Tasing sa kanilang beranda. Tahimik lang itong nakatingin sa malayo. Nang mapansin siya nito, ngumiti ito ng bahagya. Hindi ito nagsalita. Pumasok lang ito sa kusina at pagbalik ay may dala ng isang tasa ng mainit na kape para sa kanya. Kung may bumabagabag sa'yo, nandito lang si Mama, sabi nito sa mahinahong boses. Parang gumuho ang pader na pinipilit itayo ni Kaya sa paligid niya. Tumango lang siya,
Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gabi na. Masayang naglalaro ang mga bata sa sala habang si Rico ay nanonood ng TV. Muling napanatag ang loob ni Kaya. Mali lang siguro ang hinala niya. Masyado lang siyang napapagod. Biglang tumunog ang cellphone ni Rico. Nakita ni Kaya kung paano nagbago ang itsura nito. Tiningnan nito ang screen at ang nangiti sa labi ay biglang nawala. Tumayo ito. "Excuse me lang," sabi nito at naglakad palabas ng pinto, patungo sa madilim na bahagi ng kanilang hardin. Sinundan siya ng tingin ni Kaya. Nakita niya itong sumilip pabalik sa loob ng bahay. Tila tinitiyak na walang nakatingin bago nito itapat ang telepono sa tainga. Kahit hindi niya naririnig ang sinasabi, kitang-kita niya ang tensyon sa mga balikat nito at ang paraan ng paglakad nito nang pabalik-balik sa damuhan. Hindi ito boses ng isang taong kausap ay kliyente. Iba. May halong pag-aalala at pagmamadali. Ilang minuto lang ay bumalik na ito sa loob, pilit nang ngumingiti. "Sino yon?" tanong ni Kaya. Sinubukang gawing natural ang tono ng boses. Taga-klinik lang. May tinatanong lang tungkol sa isang pasyente. "Alam mo na, trabaho." Mabilis na sagot ni Rico at umupo ulit na parang walang nangyari. Pero para kay Kaya, may nangyari. Isang malaking bagay. Ang mga binhi ng duda na sinubukan niyang ibaon kaninang umaga ay muling sumibol. At ngayon, mas malalim na ang ugat. Tinitigan niya ang asawa. Ang ngiti nito ay hindi na umaabot sa mga mata. Maya-maya, bigla itong nagsalita. Tila sinusubukang ibahin ang usapan at pagaanin ang atmosphere. "Mahal," sabi nito, at hinawakan ng kamay niya. "Alam mo, para makabawi ako sa pagiging busy ko nitong mga nakaraang linggo, ano kaya kung mag-out of town tayo? Buong pamilya, sa Sabado. Tayo lang, isang malaking family date." Napatingin si Kaya sa mga anak nila na masayang naglalaro. Nakita niya ang pananabik sa mukha ni Ryan. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang isipin na ito ang paraan ni Rico para bumawi. Para patunayan na sila pa rin ang pamilya niya, ang mundo niya. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti. "Sige," sagot niya. Magandang ideya yan. Pumayag siya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na siya sigurado. Ang family date bang ito ay isang tunay na pagsisikap na ayusin ang namumuong lamat o isa na namang magandang pagkukunwari para takpan ang isang mas malalim na kasinungalingan? Dumating ang Sabado. Para bang isang mahikero na gawang burahin ni Rico ang lahat ng pagdududa sa isip ni Kaya. Mula sa paggising nila sa umaga hanggang sa biyahe nila papunta sa isang kilalang resort sa kabilang bayan, wala siyang ibang ipinakita kundi ang pagiging isang perpektong asawa at ama. Siya ang nagtimpla ng kape ni Kaya. Siya ang nag-asikaso sa mga bata. Sa loob ng sasakyan, walang tigil ang kantahan at tawanan nila. Pinagmamasdan ni Kaya ang kanyang pamilya mula sa passenger seat at isang pamilyar na init ang muling gumapang sa kanyang puso. "Nagkamali lang ako," sabi niya sa sarili. "Masyado lang akong nag-iisip." Ito si Rico, ang asawa ko, ang mahal ko. Huminto sila sa isang malaking mall para bumili ng ilang kailangan bago tumuloy sa resort. Habang naglalakad, nakakita si Ryan ng isang malaking toy store. "Daddy! Mama! Toys! Bili tayo please!" Sigaw ng bata, puno ng pananabik. "Naku anak, isang balde na ang laruan mo sa bahay," saway ni Kaya. Pero si Rico, tulad ng dati, ay kampi sa mga anak. "Pagbigyan na natin. Mahal. Minsan lang naman. Ako na magliligpit ng kalat nila. Promise." Napailing na lang si Kaya habang natatawa. Paano siya mananalo sa mag-aamang ito? Pumasok sila sa loob.
Namangha ang mga bata sa dami ng laruan. Sige na Ryan, pumili ka na. Ako na muna ang bahala kay Cherry, sabi ni Rico. Kinuha niya ang kamay ng panganay nila. Tara anak, hanap tayo ng robot. Masayang sumunod si Ryan sa kanyang ama at nawala sila sa pagitan ng matataas na estante. Naiwan si Kaya, karga-karga ang natutulog na si Cherry. Dahan-dahan siyang naglakad-lakad, tinitingnan ang mga manika at iba pang laruang pambabae. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi habang iniisip ang araw na si Cherry naman ang hihila sa kanya dito para magpabili ng laruan. Sa gitna ng kanyang paglilibot, napadaan siya malapit sa counter. May narinig siyang isang pamilyar na boses. Boses ni Rico. Nagtago siya ng bahagya sa likod ng isang estante ng mga stuffed animals. Gustong sorpresahin ang kanyang mag-ama. Ngunit ang narinig niya ang nagpasorpresa sa kanya. Isang sales lady ang masayang bumati kay Rico. Sir Rico, good morning po. Buti na pabalik kayo. Ngumiti si Rico. Oo miss, napadaan lang. Naku sir, kamusta na po yung baby girl nyo? Masiglang tanong ng sales lady. Nagustuhan po ba niya yung dollhouse na binili nyo last time? Ubus na po yung stock namin noon, ang lakas. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Kaya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis na para bang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Baby girl? Dollhouse? Ang anak nilang babae, si Cherry, ay 3 taong gulang pa lang. Masyado pa siyang maliit para sa isang komplikadong dollhouse. At kailanman, sa buong buhay nila, hindi pa sila nakakatapak sa toy store na ito. Ito ang unang beses. Sigurado siya. Nanatili siyang nakatago, hindi makagalaw, hindi makahinga. Nakita niyang ngumiti lang si Rico sa sales lady. Ah, oo. Nagustuhan naman niya. Salamat. Ilang saglit pa, nakita na niya si Rico na papalapit sa kanya. Buhat-buhat si Ryan na may hawak-hawak ng isang laruang robot. Ang nangiti sa mukha ng kanyang asawa ay kasing liwanag ng araw. Walang bakas ng kahit anong problema. Walang bahid ng pagsisinungaling. Okay ka lang, mahal? Tanong nito nang makalapit. Parang namutla ka. Tinitigan ni Kaya si Rico. Ang lalaking akala niya ay kilalang kilala niya. Ang nangiti nito na dating nagpapakalma sa kanya, ngayon ay parang isang maskara. Hindi siya nakasagot. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Habang ang mga salita ng sales lady ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, sinisira, dinudurog ang bawat piraso ng tiwalang natitira pa sa kanya. Ang buong akala ni Kaya na masayang family date ay naging isang mahabang, tahimik na parusa. Sa resort, habang masayang nagtatampisaw sa swimming pool ang kanyang mag-aama, nakaupo lang siya sa isang cottage, nakatingin sa malayo. Ang bawat tawa ni Rico, ang bawat halik nito sa pisngi niya ay parang lason. Ang bawat I love you ay parang isang insulto. Pinilit niyang ngumiti para sa mga bata. Pinilit niyang magpanggap na ang lahat ay ayos lang, pero sa loob-loob niya, wasak na wasak siya. Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang isipan. Sino ang baby girl? Para kanino ang dollhouse? Gaano nakatagal? Lumipas ang ilang araw na parang mga anino. Si Kaya ay naging isang multo sa sarili nilang pamamahay. Tahimik, malamig. Napapansin ito ni Rico. Pero sa tuwing magtatanong ito, ang lagi niyang sagot ay, pagod lang ako sa trabaho. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung handa na ba siyang marinig ang katotohanan. Hanggang sa dumating ang araw ng Miyerkules, isang napakahalagang araw para kay Kaya. May meeting siya kasama ang school head at isang representative mula sa isang malaking universidad sa Davao. Isa siya sa mga guro na nire-rekomenda para sa isang promotion, isang malaking oportunidad na matagal na niyang pinapangarap.
Bago siya umalis ng bahay, hinalikan siya ni Rico sa noo. "Good luck sa meeting mo, mahal. I'm so proud of you," sabi nito, na may ngiti sa mga labi. Ang mga salitang yon, na dati nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang dila. Ang meeting ay ginanap sa isang pribadong silid ng isang restaurant na may magandang tanawin sa labas. Pilit na itinuon ni Kaya ang kanyang atensyon sa usapan. Pinipilit niyang maging propesyonal. Ito ang pangarap niya. Hindi niya ito maaring palampasin. Kaya naman, Ma'am Kaya, we believe you are the perfect candidate for the head teacher position sa aming campus sa Davao, sabi ni Mr. Romualdez, ang representative ng universidad. Nakangiti siyang tumango, handa nang magpasalamat, nang biglang may nahagip ang kanyang mga mata sa kabilang kalsada. Isang pamilyar na motor. Ang motor nila ni Rico. Nakatigil ito sa tapat ng isang maliit na botika at may nakasakay, isang lalaking nakatalikod. Pero kilalang-kilala niya ang suot nitong jacket at ang tindig. Si Rico, at sa harap nito may isang babae. Parang huminto ang kanyang paghinga. Napanood niya na parang nanonood ng isang pelikulang slow motion kung paano maingat na isinuot ni Rico ang helmet sa ulo ng babae. Hindi ang sariling helmet nito, kundi ang extra helmet sa motor nila. Ang helmet na palagi niyang ginagamit. Pagkatapos, umangkas ang babae at yumakap ng mahigpit sa baywang ni Rico na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. At humarurot sila paalis. "Ma'am Kaya, are you okay?" Hindi na niya narinig ang tanong ng kausap. Parang nabingi siya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. Tumayo siya. "Excuse me." Yun lang ang nasabi niya. Hindi na niya nilingon pa ang mga gulat na mukha ng school head at ni Mr. Romualdez. Nilakasan niya ang loob at tumakbo palabas ng restaurant. Wala siyang pakialam sa mga taong nababangga niya. Ang nasa isip lang niya ay ang imahe ng babaeng nakayakap sa kanyang asawa. Suot-suot ang kanyang helmet. Paglabas niya, sakto namang may humintong tricycle. "Manong, sakay po." "Saan po, ma'am?" Itinuro niya ang papalayong motor. "Manong, sundan mo yung motor na yon. Pakibilisan po." Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala nang duda. Wala nang tanong. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na apoy ng pagtataksil. Habang humahabol ang tricycle, ang tanging nasa isip niya ay ang mga salita ni Rico kaninang umaga. "I'm so proud of you." Nanginig ang kanyang mga labi sa galit. Huminto ang motor ni Rico sa isang traffic light. Ilang sasakyan lang ang pagitan sa kanila. Ito na ang pagkakataon niya. Bago pa man makagalaw ang tricycle, bumaba na siya. Tumakbo siya sa pagitan ng mga sasakyan at sumigaw sa abot ng kanyang makakaya. Isang sigaw na puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming linggo. "Rico!" Lumingon ang asawa niya. At sa ilalim ng katanghalian, sa gitna ng maingay na trapiko, nakita ni Kaya ang pagbabago sa mukha nito. Isang mukha ng purong-purong pagkagulat at pagkatakot. "Rico!" Parang bombang sumabog ang sigaw ni Kaya sa gitna ng kalsada. Ang mga sasakyan ay nagsimulang bumusina pero wala siyang pakialam. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa 2 taong nakasakay sa motor niya. Mabilis na bumaba si Rico. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkasindak. Kaya, "Anong ginagawa mo dito?" Nauutal niyang tanong. "Teka, mag-usap tayo. Wag dito." Pero huli na ang lahat. Para siyang isang hayop na nasugatan, handang manakmal. Mag-usap? Humalakhak siya. Isang tawang walang bahid ng saya. "Akala ko ba nasa trabaho ka? Akala ko ba maraming pasyente sa klinik kaya abalang-abala ka? Hindi ko naman alam na may sideline ka na rin pala. Ano? Habal-habal rider?" Ang bawat salita ay parang patalim.
Nagsimula ng magtipon ng mga tao. May mga naglalabas ng cellphone, handang i-record ang eskandalo. Ramdam ni Kaya ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga bulungan. Pero mas nangingibabaw ang galit sa kanyang puso. Ang babaeng angkas ni Rico ay dahan-dahang nag-alis ng helmet. Si Lilia. Isang mukhang hindi pamilyar, pero sa isang iglap, kinamuhian niya ito ng buong buo. Hindi ito mukhang natatakot. Sa halip, may hamon sa mga mata nito. At ikaw, sigaw ni Kaya, itinuturo ang babae. Wala ka bang pambili ng sarili mong motor at nakikiangkas ka sa motor namin? Ginamit mo pa talaga ang helmet ko. Baka malagyan to ng kuto. Aw! Sigaw ng babae nang malakas na itulak siya ni Kaya. Muntik na itong matumba. Bitawan mo nga ako. Sino ka ba sa akala mo? Ako? Ako lang naman ang asawa. Diniin ni Kaya ang bawat letra. Ako ang legal. At ikaw, isa ka lang kabit. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Lilia. Talaga ba? Bakit hindi mo tanungin yung asawa mo kung sino ang mas mahalaga sa aming dalawa? Parang sinampal si Kaya ng mga salitang iyon. Napalingon siya kay Rico, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Rico, sumagot ka. Utos niya. Nanginginig ang boses. Pero si Lilia ang sumagot. Huwag ka nang umasa. Bago ka pa mag-eskandalo dito, alamin mo muna ang totoo. May anak kami ni Rico. 5 taon na siya. Sa gitna ng ingay ng trapiko, parang nabingi si Kaya. May anak kami ni Rico. 5 taon na siya. Ang dollhouse, ang baby girl, ang mga overtime, ang mga lihim na tawag. Lahat ay nag-ugnay-ugnay na parang isang bangungot. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Para siyang matutumba. Nang makita ni Lilia ang kanyang reaksyon, lalo itong nagkaroon ng lakas ng loob. Oh, bakit? Gulat na gulat ka? Don't tell me na hindi mo alam? Nakakatawa ka naman pala. Akala mo sayo na siya? Sa amin siya umuuwi kapag sinasabi niyang may overtime siya. Ang kahihiyan, ang sakit, ang galit, naghalo-halo ang lahat sa loob niya. Sa isang iglap, ang panghihina ay napalitan ng isang uri ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Isang lakas na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nasirang puso. Sa gitna ng kalsada, nakita niya ang isang maliit na kawayan na ginagamit bilang pananda. Dinampot niya ito. Kaya, huwag! Sigaw ni Rico. Pero hindi siya nakinig. Walang pag-aalinlangan. Buong lakas niyang pinaghahampas ang sarili nilang motor. Ang salamin, ang upuan, ang tangke. Hindi ko binili itong motor na to para sakyan lang ng kung sino-sino. Hindi para ipang babae mo. Sigaw ni Aya, kasabay ng bawat hampas. Napatili si Lilia sa takot. Nagsimulang umatras ang mga tao. Pagkatapos, ibinato niya ang kawayan at hinarap si Lilia. Galit na galit siyang lumapit dito. Sa sahig, napansin niya ang isang bagay na kumikinang. Ang panyuletang may burda ng pangalan ng anak nilang si Cherry. Nahulog mula sa bulsa ni Rico. Dinampot niya ito at iwinasiwas sa harap ni Lilia. Ito, nakikita mo to? May pamilya siya. May mga anak siya na naghihintay sa kanya. Bigla niyang sinabunutan si Lilia ng buong lakas. Dapat sa mga tulad mong kabit, kinakalbo. Maninira ka ng pamilya. Aray, bitiwan mo ako. Kaya, tama na. Sigaw ni Rico. Sinusubukang paghiwalayin sila. Hinawakan siya nito sa braso, pero para siyang isang torong na sugatan, hindi siya mapigilan. Hindi ako titigil. Sigaw niya habang umiiyak na sa galit. Hindi ako titigil hanggat hindi mo nararamdaman ang galit ng isang tunay na asawa. Nakita ni Rico ang determinasyon sa mga mata ni Kaya. Nakita niya ang panganib. At sa gitna ng kanyang desperasyon, sa pagnanais na itigil ang kaguluhan, isinigaw niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Kaya.
Kaya, tama na. Buntis si Lilia. Parang isang malakas na kulog. Ang mga salitang iyon ay yumanig sa buong pagkatao ni Kaya. Bigla siyang natigilan. Ang mga kamay niyang mahigpit na nakakapit sa buhok ni Lilia ay dahan-dahang lumuwag. Ang ingay ng kalsada ay biglang nawala. Ang mga bulungan ng tao ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Rico. Buntis si Lilia. Napatingin siya sa tiyan ng babae tapos kay Rico. At doon, sa gitna ng kalsada, sa harap ng maraming estranghero, gumuho ang lahat ng natitira pa sa kanyang mundo. Hindi alam ni Kaya kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya, matapos ang nakabibinging sigaw ni Rico, binitawan niya si Lilia. Hindi siya lumingon. Naglakad lang siya palayo na parang isang zombie, walang direksyon. Isang tricycle driver na naawa sa itsura niya ang nag-alok na ihatid siya. Wala siyang pera, pero isinakay pa rin siya nito. Pagdating sa bahay, si Aling Tasing ang unang nakakita sa kanya. Ang biyenan niya ay nagdidilig ng halaman sa hardin. Nang makita siya nito, agad nitong nabitawan ang hawak na tabo. Diyos ko, iha, anong nangyari sa'yo? Puno ng pag-aalalang tanong nito. Gusot ang damit ni Kaya, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata, blanko, walang emosyon. Tiningnan lang niya ang kanyang biyenan. At doon, sa harap ng nag-iisang taong itinuring niyang ina sa loob ng 10 taon, bumigay siya. Ma. Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Bago siya napaupo sa sahig, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Nawala na ang tapang, nawala na ang galit. Ang natira na lang ay ang purong sakit. Agad siyang nilapitan ni Aling Tasing. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi ito nagtanong. Hinayaan lang siya nitong umiyak sa mga balikat nito habang marahang hinahaplos ang kanyang likod. Sige lang anak, ilabas mo lang lahat. Bulong nito. Dinala siya ni Aling Tasing sa loob ng bahay, pinaupo sa sofa, at ikinuha ng isang basong tubig. Sa pagitan ng mga hikbi, isinalaysay ni Kaya ang lahat. Ang resibo, ang tindahan ng laruan, ang paghahabol, ang babae, ang anak. At ang pinakamasakit sa lahat, ang isa pang sanggol na paparating. Habang nagsasalita si Kaya, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Aling Tasing. Ang pag-aalala ay napalitan ng pamilyar na sakit. At pagkatapos ay ng isang malamig at matigas na galit. Walang hiya siya. Mahinang sabi ni Aling Tasing, nanginginig ang mga labi. Walang hiya ang anak ko. Ipinamana sa kanya ng ama niya ang lahat ng ayaw ko. Gabi na nang umuwi si Rico, naabutan niya ang 2 babae na tahimik na nakaupo sa sala. Ang ilaw lang mula sa kusina ang nagsisilbing liwanag. Si Kaya, namumugto ang mga mata at walang imik. Si Aling Tasing, nakatingin sa kanya na may ekspresyong hindi niya pa nakikita dati. Isang halo ng pagkasuklam at matinding pagkadismaya. Kaya, simula niya, magpapaliwanag ako. Pero bago pa siya makalapit, tumayo si Aling Tasing. Hinarangan siya nito. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Rico. Ang boses ng ina ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Narinig ko na ang lahat. Ma, hindi niyo naiintindihan. Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Sumbat ng matanda. At sa unang pagkakataon, tumaas ang boses nito. Naniloko mo ang asawa mo, na may anak ka sa ibang babae, na bago pa ang lahat, inulit mo ang kasalanan ng ama mo na halos sumira sa pamilyang ito. Napatungo si Rico. Wala siyang maisagot. Mahal na mahal ka namin, Rico, sabi ni Aling Tasing, at ngayon ay may mga luha ng tumutulo sa kanyang mga mata. Tinuring ni Kaya na tunay na ina at tinuring ko siyang tunay na anak. Ibinigay niya sa iyo ang lahat. Isinakripisyo niya ang maraming bagay para sa pamilyang ito. At ito ang isusukli mo? Niyakap ni Aling Tasing si Kaya
na para bang pinoprotektahan ito mula sa sarili niyang anak. Tumingin siya ng diretso kay Rico. Pinalaki kita ng tama, Rico. Tinuruan kitang rumespeto, lalo na sa mga babae. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Lumapit siya sa anak. Ngunit sa halip na isang yakap, isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Rico. Simula ngayong gabi, sabi ni Aling Tasing, ang bawat salita ay parang isang sumpa. Huwag mo nang tawaging ina, dahil ang kahihiyang dinala mo sa pamamahay na ito, hindi ko kayang akuin. Humarap siya kay Kaya. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit, isang kilos ng walang pasubaling suporta. Hindi mo kasalanan ito, anak, sabi niya habang nakatingin pa rin sa naguguluhang si Rico. At hinding-hindi ka mag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Pumili ka, anak. Ang pamilya mo dito na sinira mo. O ang kahihiyan na dinala mo sa labas ng pamamahay na ito. Naiwang nakatayo si Rico sa gitna ng sala. Gulong-gulo ang isip. Ang sampal ng kanyang ina ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Kaya kanina. Dahil alam niya, sa mga sandaling iyon, na hindi lang asawa ang nawala sa kanya, pati ang respeto at pagmamahal ng sarili niyang ina. Lumipas ang 2 araw na parang mayroong isang makapal na pader sa loob ng bahay. Si Rico ay natutulog sa sofa. Hindi siya kinakausap ni Kaya at maging si Aling Tasing ay malamig ang pakikitungo. Ang tanging naririnig sa bahay ay ang mga boses ng mga bata na walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang pamilya. Sa 3 araw, gumising si Kaya na may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Wala na ang blangkong tingin. Napalitan ito ng isang matigas at matatag na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak, oras na para lumaban. Kinausap niya si Aling Tasing sa kusina habang naghahanda ito ng almusal. Ma, nakapagdesisyon na po ako, mahinahon niyang sabi. Humarap sa kanya ang biyenan. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ano man na yan, iha, susuportahan kita. Kailangan ko pong makipag-usap sa isang abogado. Isang tango lang ang isinagot ni Aling Tasing. Walang pag-aalinlangan, walang pagkondena, tanging pag-unawa. Nang hapong iyon, sinamahan siya ng kaibigang si Marisa sa opisina ng isang kilalang abogada sa kanilang bayan. Habang ikinukwento ni Kaya ang lahat, mahigpit ang hawak ni Marisa sa kanyang kamay, nagbibigay ng lakas. Malinaw ito, Mrs. Santiago, sabi ni Attorney Reyes, isang babaeng nasa mid-50s na may matalas na tingin. This is a clear case of adultery. Pwede nating kasuhan ang asawa mo at pwede rin nating idemanda ang kabit niya. Adultery. Ang salita ay parang lason sa pandinig ni Kaya, pero alam niyang ito ang tamang tawag sa ginawa sa kanya. Gusto ko pong makuha ang sole custody ng mga anak ko, mariing sabi ni Kaya, at gusto kong siguruhin na hindi sila mapapabayaan sa kanilang financial needs. We can file for that. We can also petition to freeze your joint bank accounts para hindi niya magalaw ang pera. Paliwanag ng abogada. Pero kailangan nating maging handa. Magiging magulo at masakit ang prosesong ito. Handa na po ako, sagot ni Kaya. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na siya natatakot. Ang takot ay napalitan na ng pagnanais na protektahan ang kanyang mga anak. Pag-uwi niya, naabutan niya si Rico na naghihintay sa sala. Kaya please, mag-usap naman tayo. Pagsusumamo nito, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Wala na ang pagmamahal, wala na ang awa. Ang nakikita niya na lang ay isang estranghero. Tapos na tayong mag-usap, Rico. Malamig niyang sabi. Simula ngayon, ang mga abogado na lang natin ang mag-uusap. Iniwan niya itong tulala. Pumasok siya sa kwarto ng mga anak niya. Natutulog na sina Ryan at Cherry. Ang kanilang mga mukha ay payapa.
walang kamalay-malay sa digmaang sinisimulan ng kanilang ina para sa kanila. Umupo si Kaya sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ni Ryan, tapos ang pisngi ni Cherry. Bumulong siya sa hangin, isang pangakong siya lang ang nakakarinig. Ipaglalaban ko kayo mga anak. Poprotektahan ko ang kinabukasan nyo. Kahit anong mangyari, hindi hahayaan ni Mama na masira ang mga pangarap nyo. Kahit wasak na si Mama. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina ni Attorney Reyes. Dala niya ang kanilang marriage certificate, ang mga birth certificate ng mga bata, at ang resibo mula sa La Carmela Restaurant. Inilatag ng abogada ang mga dokumento sa kanyang harapan, ang petisyon para sa legal separation, ang kasong adultery laban kay Rico at Lilia, at ang hiling para sa sole custody. Huminga ng malalim si Kaya, kinuha niya ang ballpen, at sa bawat pirma niya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang gaan. Ito ang simula ng kanyang paglaya. Pagkatapos niyang pumirma, habang nagliligpit sila ng mga papel, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Kinuha niya ito. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng tumatawag. Rico. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Ang mga daliri niya ay nag-alinlangang sagutin. Marahil, isang maliit na bahagi sa kanya ay umaasa pa. Ngunit mabilis niyang pinatay ang pag-asang iyon. Hindi na. Tapos na. Buong diin niyang pinindot ang pulang button. Call declined. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang matatag na katahimikan ang bumalot sa kanyang puso. Nagsimula na ang laban. At sa pagkakataong ito, sigurado siyang hindi siya matatalo. Ang balita ng demanda ay kumalat na parang apoy sa kanilang maliit na bayan. Ang eskandalo sa gitna ng kalsada ay naging usap-usapan sa palengke, sa barangay hall, at maging sa eskwelahan kung saan nagtatrabaho si Kaya. May mga nakisimpatya, may mga nanghusga, ngunit para kay Kaya, wala nang masasakit pa sa katotohanang natuklasan niya, kaya't ang mga chismis ay parang hangin na lang na dumadaan. Isang linggo matapos niyang magsampa ng kaso, nakatanggap siya ng tawag mula kay Attorney Reyes. Mrs. Santiago, may maganda akong balita, sabi ng abogada sa kabilang linya. Pinag-utos na ng korte ang pag-freeze ng inyong joint accounts. At dahil sa bigat ng ebidensya, nag-issue na rin ng summons ang Professional Regulation Commission para sa asawa mo at kay Miss Lilia Fuentes. Hindi nakaramdam ng saya si Kaya. Tanging isang mabigat na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ito ang dapat mangyari. Ito ang kabayaran. Sa mga sumunod na linggo, nalaman ni Kaya ang naging resulta. Dahil si Rico ay isang veterinarian at si Lilia naman ay isang rehistradong nurse, ang kasong adultery ay hindi lang isang personal na usapin, kundi isang malaking mantsa sa kanilang profesional na integridad. Unang dumating ang balita tungkol kay Rico. Pansamantala siyang sinuspinde ng klinik na pinagtatrabahuhan niya habang iniimbestigahan ang kaso. Ngunit dahil sa iskandalo, walang may-ari ng hayop ang gustong magpagamot sa isang manlolokong doktor. Hindi nagtagal. Tuluyan na siyang tinanggal sa trabaho. Sumunod naman si Lilia. Sa ospital kung saan siya nagtatrabaho, ang Code of Ethics ay napakahigpit. Ang pakikiapid, lalo na sa isang may asawa, ay isang mabigat na kasalanan. Matapos ang ilang araw na investigasyon, natanggalan siya ng lisensya. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Ryan sa kanyang assignment, kinausap siya ni Aling Tasing. Iha, narinig ko ang nangyari sa trabaho ni Rico, mahinang sabi nito. Tumingin si Kaya sa biyenan. Walang bakas ng panunumbat sa mukha nito. Tanging lungkot. Nararapat lang po yun sa kanya, ma. Sagot ni Kaya. Umiling si Aling Tasing. Pumasok ito sa kanyang silid at pagbalik ay may dala itong isang maliit na alkansya
at ilang piraso ng alahas. Inilapag niya ito sa harap ni Kaya. Alam kong mahihirapan tayo sa gastusin. Ipinagbili ko ang ilan sa mga alahas ko. Hindi ito galing kay Rico. Galing ito sa lola nila. Para sa pag-aaral ng mga apo ko. Naluha si Kaya. Sa gitna ng lahat ng sakit, ang kabutihan ng kanyang biyenan ang nagsisilbing ilaw niya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat po, Ma. Maraming salamat po. Kinabukasan, paglabas ni Kaya sa gate ng eskwelahan, nagulat siya nang makita si Rico na naghihintay sa kabilang kalsada. Napakalaki ng ipinagbago nito sa loob lang ng ilang linggo. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at may bahagyang bigote na tumutubo sa mukha nito. Ang dating makisig at masayahing Rico ay napalitan ng isang lalaking anyong talunan at desperado. Tumawid ito at humarang sa kanyang daraanan. Kaya parang awa mo na. Pagsusumamo nito, basag ang boses. Nawalan na ako ng trabaho. Si Lilia rin. Paano na kami? Paano na ang mga bata? Tiningnan siya ni Kaya ng malamig. Ang paghingi nito ng awa ay hindi na tumatalab sa kanya. Naalala mo ba ako nung araw na yun, Rico? Naalala mo ba ang mga anak natin noong ginagawa mo ang mga bagay na yan? Tanong niya. Ngayon mo lang naisip ang mga bata? Kaya mag-usap tayo. Pwede nating iatras ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Huli na ang lahat, Rico. Matigas na sabi ni Kaya. Kaya, para sa mga bata. Please, ang mga salitang iyon, para sa mga bata, ay parang isang sampal. Huwag mong gagamitin ang mga anak natin sa kalokohan mo, mariing sabi ni Kaya. Ginawa ko ito para din sa kanila, para matuto kang may kabayaran ang bawat kasalanan. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Narinig niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Ang hustisya ay may mapait na lasa. Walang tunay na panalo sa isang digmaang wasak na ang lahat bago pa man ito magsimula. Sa gitna ng kaguluhan ng kaso at ng mga problemang personal, isang hindi inaasahang sinag ng pag-asa ang dumating kay Kaya. Isang hapon, ipinatawag siya sa opisina ng kanilang school head, si Gang de Leon. Kabadong pumasok si Kaya, iniisip niya, baka dahil sa iskandalo ay naapektuhan na rin ang kanyang trabaho. Maupo ka, Kaya, sabi ni Gang de Leon na may isang formal ngunit mabait na ngiti. Inilatag nito ang isang folder sa mesa. Naaalala mo ba ang meeting mo kay Mr. Ramoldes ng Davao United University? Tumango si Kaya. Ang mapait na alaalang iyon, ang araw na gumuho ang kanyang mundo. Tumawag siya sa akin kahapon, pagpapatuloy ng head teacher. Narinig niya ang tungkol sa sitwasyon mo. At alam mo ba, sa halip na iatras ang alok, mas lalo silang naging interesado. Nangunot ang noo ni Kaya. Po, paano po? Sabi niya, ang isang babaeng kayang tumayo at lumaban para sa tama. Sa kabila ng personal na pagsubok, ay ang uri ng leader na kailangan nila. Ngumiti si Gengay de Leon. The offer still stands, Kaya. In fact, mas pinaganda pa nila. Head teacher position, may kasama ng housing allowance at educational assistance para sa 2 anak mo. Natigilan si Kaya. Hindi siya makapaniwala. Isang pinto ang nagsara sa buhay niya. Ngunit may isang bintanang bumubukas at ito'y nakatanaw sa isang lugar na napakalayo. Davao. Isang bagong simula. Malayo sa mga mapanghusgang mata, malayo sa mga alaalang patuloy na sumasaksak sa kanyang puso. Bigyan mo ako ng sagot sa Biyernes, sabi ni Ging de Leon. Pag-isipan mong mabuti. This could be a fresh start for you and your children. Pag-uwi ni Kaya, gulong-gulo ang kanyang isip. Sinalubong siya ni Ryan at Cherry. Ang mga ngiti nito, ang tanging nagpapagaan sa kanyang kalooban. Pero habang pinagmamasdan niya sila, hindi niya maiwasang isipin. Paano kung ilalayo niya sila sa nag-iisang tahanan na kinagisnan nila? Paano si Aling Tasing?
ang lola na naging sandalan nilang lahat. Nang gabing iyon, naupo siya sa beranda kung saan madalas silang mag-usap ng kanyang biyenan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mga anak niyang masayang naglalaro sa hardin. Pero napansin niya ang isang bagay. Si Ryan, na dati napakasigla, ay madalas na ngayong natutulala. At si Cherry, na laging nakadikit sa kanyang daddy, ay madalas na itong hinahanap. Ang kanilang mga ngiti ay hindi na buo. May kulang. May lamat na. Naalala niya ang mga tsismis sa palengke. Ang mga tinging nakatunghay sa kanya. Ang anino ni Rico na nakakabit sa bawat sulok ng bayang ito. Paano sila gagaling kung ang mismong hangin na hinihinga nila ay puno ng laso ng nakaraan? Kailangan nilang umalis. Hindi para tumakas, kundi para magsimulang muli. Para bigyan ang mga anak niya ng pagkakataong lumaki sa isang lugar kung saan ang pangalan nila ay hindi nakakabit sa isang sirang pamilya. Pumasok siya sa loob ng bahay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong gagawin niya. Hinahanap niya ang numero ni Ginge de Leon. Bago pa niya ito madial, lumapit si Aling Tasing. May dalang 2 tasa ng tsa. Napansin kong malalim ang iniisip mo, sabi nito. Tiningnan ni Kaya ang matanda. Ma, may offer po sa akin sa Davao. Hindi nagulat si Aling Tasing. Tumingin lang ito sa mga apo niyang naglalaro. Alam mo, iha, sabi nito, ang mga sugat hindi gumagaling kung araw-araw mong kinukutkot. Minsan, kailangan mong lumipat ng lugar para bigyan ito ng pagkakataong maghilom. Isang luha ang pumatak sa mata ni Kaya. Ang pag-unawa sa mga mata ng kanyang biyenan, ang huling pahiwatig na kailangan niya. Tumango siya. Itinaas niya ang cellphone. At sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Dinial niya ang numero ni Gong de Leon. Nang sagutin ito sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Ma'am de Leon, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Tinatanggap ko po ang offer sa Davao. Ang pagtanggap sa alok sa Davao ay ang madaling bahagi. Ang pinakamahirap ay ang sabihin ito sa kanyang mga anak. Isang gabi, 2 linggo bago ang kanilang nakatakdang pag-alis, naupo si Kaya sa tabi ni Ryan sa kama nito. Si Cherry ay mahimbing nang natutulog sa kabilang kama. Hinintay niya ang tamang pagkakataon, ang sandali, kung kailan matitipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para sa pag-uusap na ito. Anak, panimula niya. Habang hinahaplos ang buhok ng bata. May sasabihin si Mama sa'yo. Tumingala si Ryan. Ang mga mata nito'y puno ng pagtitiwala. Ano po yun, Mama? Huminga ng malalim si Kaya. Naalala mo ba yung Davao? Yung lugar na may malaking agila. Tumango si Ryan. Opo, may picture po tayo doon. Anak, lilipat na tayo doon. Dahan-dahang sabi ni Kaya. Doon na tayo titira, sa isang bagong bahay. At mag-aaral ka sa isang bagong school. Ang pananabik na inaasahan ni Kaya ay hindi dumating. Sa halip, ang unang tanong na lumabas sa bibig ng kanyang anak ay ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Kasama po ba si Daddy? Parang isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Kaya. Umiling siya. Hindi anak, hindi na natin makakasama si Daddy. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Ryan. Bakit po? May trabaho po ba siya dito? Anak! Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Kaya. Minsan, ang mga mommy at daddy, kailangan nilang maghiwalay. Hindi ibig sabihin na hindi ka na niya mahal, pero hindi na siya titira sa bahay natin. Biglang nangilid ang luha sa mga mata ni Ran. Hindi na po ba tayo mahal ni Daddy, Mama? Ayaw niya na po ba sa atin? Ang sakit. Ang sakit-sakit pakinggan. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Mahal na mahal ka ni Daddy, anak. At mahal na mahal ka ni Mama. Huwag mong iisipin yan. Pero Mama, humihikbing sabi ni Ryan,
Paano po yung promise niya sa akin? Sabi niya, aakyat siya sa stage sa graduation ko. Sabi niya, bibilhan niya ako ng malaking-malaking robot. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Kaya. Bawat salita ng kanyang anak ay parang latigo na humahampas sa kanyang puso. Ito ang pinakamasakit na parte ng pagtataksil ni Rico, ang mga sirang pangako sa mga taong walang kasalanan. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang anak at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Anak, makinig ka kay mama, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Lahat ng promise ni Daddy sa'yo, si mama ang tutupad. Dito lang palagi si mama para sa'yo at kay Cherry. Palagi. Ako ang aakyat sa lahat ng graduation mo. At kapag may sapat na pera na si mama, bibili tayo ng pinakamalaking robot sa buong mundo. Promise yan ni mama. Ngunit lalo lang napahagulgol si Ryan. Isinubsob nito ang muka sa kanyang dibdib. Pero mama, gusto ko si Daddy. Miss na miss ko na po si Daddy. Wala nang nagawa si Kaya, kundi ang yakapin ng mahigpit ang kanyang anak, habang ang sarili niyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, nababasa ang buhok ng bata. Pareho silang umiiyak, parehong may nawawala, parehong nasasaktan. Hindi nila namalayan ang pagpasok ni Aling Tasing sa kwarto. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito sa kanila. Umupo sa kabilang gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay namumula na rin. Narinig niya ang lahat. Inilahad niya ang kanyang mga braso at niyakap silang dalawa, si Kaya at si Ryan. Isang lola, isang ina at isang anak. 3 henerasyon ng pusong nasugatan. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng kanilang mga hikbi, sila-sila ang naging lakas ng isa't isa. Isang pamilyang sinira ng pagtataksil, ngunit dahan-dahang binubuo muli ng pagmamahal na walang hanggan. Bisperas ng kanilang pag-alis, ang mga kahon ay nakasalansan na sa sala. Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan ay nababalot na ngayon ng isang malungkot na katahimikan. Habang nag-aayos si Kaya ng huling bagahe, may kumatok sa pinto. Si Aling Tasing ang nagbukas. Si Rico. Ma, parang awa niyo na. Gusto ko lang silang makausap, kahit sandali lang, para makapagpaalam. Narinig ni Kaya ang basag na boses ng dating asawa. Lumabas si Kaya mula sa kwarto. Nagkatinginan sila. Si Rico, na mukhang mas matanda ng 10 taon, payat. Magulo ang buhok. Ang mga mata ay malalim at pagod. Tumingin si Kaya kay Aling Tasing. Tumango ang matanda. Tila sinasabing, kailangan niyo ito. Pinapasok niya si Rico. Ang mga bata ay nasa kwarto ni Aling Tasing, nanonood ng TV. Silang dalawa lang ang naiwan sa sala na napapaligiran ng mga kahon ng kanilang nakaraan. Hindi ito isang pag-aaway. Ang galit ni Kaya ay napalitan na ng isang pagod na pagtanggap. Nalaman kong aalis na kayo, panimula ni Rico. Hindi siya makatingin ng diretso. Oo, tipid na sagot ni Kaya. Saan? Saan kayo pupunta? Sa Davao. Isang mahabang katahimikan. Kaya, nagsimulang manginig ang boses ni Rico. Wala na akong ibang hihilingin. Hindi na ako hihingi ng tawad dahil alam kong hindi mo pa kayang ibigay. Gusto ko lang sabihin na alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Tumingin ito sa direksyon ng kwarto ng mga bata. Si Ryan, huwag mo siyang papagalitan kapag may nagagawa siyang mali. Ipaliwanag mo sa kanya ng maayos. Si Cherry, gusto niya na may kayakap siya tuwing natutulog. Huwag mo silang pababayaan Kaya. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Kaya. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa niya sinasabi ang lahat ng ito? May inilabas si Rico mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na passbook. Inabot niya ito kay Kaya. Para sa mga bam. Sabi niya, hindi iyan malaki, pero yan na lang ang natitira sa akin. Lahat ng separation pay ko nandyan.
Sana makatulong sa pagsisimula niyo. Nag-alinlangan si Kaya, pero kinuha niya ito. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang kilos na yon ay parang isang simbolo, isang pag-amin, isang pagsuko, isang pagtanggap na tapos na talaga ang lahat. Salamat, mahinang sabi niya. Tumayo na si Rico, handa nang umalis. Nang nasa may pinto na siya, humarap siyang muli. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Kaya, sabi niya, nanginginig ang boses. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Pero kahit hindi, gusto kong malaman mo. Huminga siya ng malalim. Mahal na mahal kita. Palagi. Walang araw na hindi kita minahal. Pagkatapos ng mga salitang iyon, mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi siya tinawag ni Kaya. Hindi niya sinabing mahal din niya ito. Nanatili lang siyang nakatayo sa gitna ng sala, hawak-hawak ang passbook, at habang pinagmamasdan niya ang anino ni Rico na naglalaho sa dilim ng gabi, ang mga luha na matagal na niyang itinatago ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na ang pinakamasakit na paalam. Ang paalam sa isang pag-ibig na akala niya ay panghabang buhay. Ang ingay ng eroplanong lumilipad palayo ay parang musika sa pandinig ni Kaya. Isang musika ng paglisan. Bawat metro na inilalayo nila mula sa kanilang bayan ay parang isang kadena na napuputol mula sa kanyang mga paa. Pagdating nila sa Davao, isang bagong mundo ang sumalubong sa kanila. Ang hangin ay iba. Ang mga tao, ang kanilang lengguwahe, ang tanawin, lahat ay bago. Ang apartment na nakuha nila sa tulong ng unibersidad ay maliit at simple, malayo sa bahay na kinagisnan nila. Walang malawak na hardin para paglaruan, tanging isang maliit na balkonahe na tanaw ang mga bubong ng kalapit na kabahayan at ang malayong bundok ng Apo. Ang unang linggo ay isang malaking hamon. Si Ryan ay madalas na tahimik, laging nakatingin sa labas ng bintana. Si Cherry naman ay laging iritable at hinahanap ang kanyang lola. Si Kaya, sa kabila ng sariling pagod at lungkot, ay kailangang maging poste para sa kanilang tatlo. Siya ang nag-aayos ng mga gamit. Siya ang naghahanap ng pinakamalapit na palengke. Siya ang nag-aasikaso ng enrollment ni Ryan. At sa gabi, kapag tulog na ang mga bata, doon pa lang niya hinahayaang bumagsak ang kanyang mga luha sa pagod at pangungulila. Nagsimula na rin siya sa kanyang bagong trabaho. Bilang head teacher, mas mabigat ang kanyang responsibilidad. Ang mga bagong kasama, ang bagong sistema, lahat ay kailangan niyang pag-aralan. May mga araw na pakiramdam niya ay gusto na niyang sumuko at bumalik. Isang gabi, hindi makatulog si Ryan. Nilapitan ito ni Kaya sa kama. Mama, pwede po ba tayong tumawag kay Lola? Tanong ng bata. May lungkot sa boses. Tumango si Kaya. Tinawagan nila si Aling Tasing sa video call. Ang tuwa sa mukha ng mga bata at ng kanilang lola nang magkita sila sa screen ay nagbigay ng kaunting init sa puso ni Kaya. Pagkatapos ng tawag, dinala ni Kaya si Ryan sa balkonahe. Tahimik silang naupo, pinagmamasdan ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Okay lang po ba talaga tayo dito, Mama? Tanong ni Ryan. Ang boses ay halos pabulong. Parang, ang lungkot po. Hinawakan ni Kaya ng mahigpit ang kamay ng anak. Tumingin siya sa mga mata nito. Anak, sabi niya, ang simula, palaging mahirap. Parang noong una kang natututong magbike, di ba lagi kang natutumba? Masakit, nakakatakot, pero hindi ka sumuko. At ngayon, ang galing-galing mo nang magbike. Ngumiti siya. Ganito rin tayo. Medyo natutumba pa lang tayo ngayon, pero hindi tayo susuko. Magiging okay din tayo. Promise. Isinandal ni Ryan ang ulo sa balikat niya.
Promise po, Mama. Promise, sagot ni Kaya at hinalikan ng tuktok ng ulo ng anak. Unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Si Ryan ay nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa eskwela. Si Cherry ay natutuwang mamasyal sa kalapit na parke. At si Kaya, dahan-dahan niyang natututunan ang takbo ng buhay sa Davao. Nakahanap siya ng mga bagong kaibigan sa kanyang mga co-teachers. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad sila pauwi galing sa simbahan, biglang tumunog ang cellphone ni Kaya. Numero ni Aling Tasing. "Hello, Ma? Kamusta po?" Masayang batiin niya. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay seryoso. "Kaya anak, may kailangan kang malaman." Kinabahan si Kaya. "Ano po yun, Ma?" Isang mahabang katahimikan bago nagsalita ang matanda. Nanganak na si Lilia, lalaki ang anak nila ni Rico. Parang may malamig na yelong bumalot sa puso ni Kaya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang sugat na akala niya ay nagsisimula nang maghilom ay bigla na namang kumirot. Napansin ng mga anak niya ang pagbabago sa kanyang itsura. "Mama, okay lang po kayo?" tanong ni Ryan. Napatingin si Kaya sa mga anak niya. Ang dalawang mukhang nagbibigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng bundok, na para bang kumukuha ng katatagan mula rito. Bumalik siya sa telepono. "Salamat po sa pagsabi, Ma." Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon at payapa, na ikinagulat maging ng sarili niya. "Pero, hindi na po namin buhay iyan." Ibinaba niya ang tawag. Yumuko siya at ngumiti sa kanyang mga anak. "Tara na," sabi niya. "Sabi niyo, gusto niyo ng ice cream, di ba?" At habang naglalakad sila palayo, hawak-hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Alam ni Kaya na nagsasabi siya ng totoo. Ang nakaraan ay nasa likod na. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang kinabukasang silang tatlo ang bubuo. Lumipas ang 2 taon. Ang siyudad ng Davao, na dati banyaga at puno ng pangamba, ay naging isang tunay na tahanan para kina Kaya at sa kanyang mga anak. Si Kaya ay hindi na lang isang head teacher. Siya ay naging isang minamahal na mentora sa kanyang mga kapwa-guro, kilala sa kanyang tatag at sa kanyang malaking puso. Si Ryan, ngayon ay 9 na taong gulang na, ay isa ng mahusay na manlalaro ng soccer sa kanilang eskwelahan. At si Cherry, sa edad na 5, ay nagmana ng pagiging masayahin ng kanyang ama, ngunit mayroong determinasyon ng kanyang ina. Isang hapon ng linggo, dinala ni Kaya ang mga bata sa tabing dagat. Habang masaya silang nagtatampisaw sa tubig alat at nagtatayo ng mga kastilyong buhangin, naupo si Kaya sa isang banig sa ilalim ng puno ng niyog. Pinagmamasdan sila. Wala nang bakas ng pait sa kanyang mukha. Ang mga linya ng lungkot sa paligid ng kanyang mga mata ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. Ang kanyang puso, na minsay wasak at puno ng galit, ay payapa na. May inilabas siya mula sa kanyang bag. Isang liham. Dumating ito sa Koreo noong isang linggo, na may postmark mula sa kanilang lumang probinsya, sulat kamay. Alam niyang galing ito kay Rico. Isang buong linggo niya itong itinago bago nagkaroon ng lakas ng loob na basahin. Binuklat niya ang papel. "Kaya, kamusta na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako, heto, sinusubukang ayusin ang buhay. May trabaho na ako ngayon sa isang maliit na farm. Hindi kalakihan ang sahod, pero sapat na para sa pang-araw-araw. Walang araw na hindi ko kayo naiisip. Walang araw na hindi ako nagsisisi. Alam kong huli na ang lahat at hindi ko na hinihiling na ibalik pa ang dati. Gusto ko lang malaman mo na ang sakit na idinulot ko sa'yo at sa mga bata ay habang buhay kong pasanin. Sana balang araw maging masaya ka. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Palagi mong tatandaan
Mahal na mahal ko pa rin kayo. Nagmamahal. Rico, tiniklop ni Kaya ang liham. Hindi siya umiyak. Wala na ring galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Hindi niya ito itatapon. Hindi rin niya ito sasagutin. Itatago niya ito bilang isang paalala. Hindi ng sakit, kundi ng isang aral. Isang kabanata ng kanyang buhay na humubog sa kanya para maging ang babaeng siya ngayon. Mama, Mama, look po. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumakbo palapit si Ryan. Sa kamay nito, may hawak itong isang napakagandang seashell. Perpekto ang hugis at kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ganda, anak, sabi ni Kaya at kinuha ang kabibe. Para po sa inyo, sabi ng bata at hinalikan siya sa pisngi. Sa sandaling iyon, habang hawak ang munting regalo mula sa kanyang anak at habang pinagmamasdan ng dalawa niyang kayamanan na naglalaro sa dalampasigan, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kaya. Isang ngiti na totoo, isang ngiti na buo, isang ngiti na nagmumula sa isang pusong nagpatawad na. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang yakapin ang kapayapaan, pinili niyang maging masaya para sa kanyang mga anak at higit sa lahat para sa kanyang sarili. Sa ilalim ng kalangitan ng Davao, sa harap ng malawak na karagatan, tuluyan ng natagpuan ni Kaya ang kanyang daungan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kaya at ang kanyang mahabang paglalakbay tungo sa kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin hanggang sa dulo ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat sa aking dibdib, lalo na sa eksena kung saan kinailangan ni Kaya na ipaliwanag sa kanyang anak na si Ryan kung bakit hindi na nila makakasama ang kanilang ama. Sa mga sandaling iyon, ang kwento ay higit pa sa mga salita. Ito ay naging salamin ng mga totoong sakit at sakripisyo na pinagdadaanan ng maraming ina. Ang istoryang ito ay hango sa inspirasyon ng katatagan na nakikita ko sa mga kababaihan sa aking paligid, mga babaeng nasaktan, nadapa, ngunit paulit-ulit na bumabangon, hindi para sa kanilang sarili lamang, kundi para sa mga taong kanilang minamahal. Dahil ang pag-ibig, tulad ng isang munting kandila, ay kayang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. At ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Ngayon, iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Kaya, sa tingin mo ba, tama ang kanyang naging desisyon na tuluyang lumayo at magsimula muli? O may iba ka pa bang gagawin? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Ang inyong bawat komento, like at share ay nagsisilbing inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tumatatak sa puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso